30 taon. Iyan ang halaga ng buhay na inalay ko kay Severino. Pero sa isang iglap, ang aking habambuhay ay isinilid lamang sa isang itim na trash bag. Habang bumubuhos ang ulan at ipinagdiriwang ang sinulog sa labas, ako, si Amihan Calderon, ay itinapon palabas ng sarili kong tahanan. Parang isang basahan na hindi na kailangan. Sa loob ng mansyon, naririnig ko ang tawanan nila ng babaeng kasing edad lang ng aking anak. Ang akala nila, ito na ang katapusan ko. Pero hindi nila alam, ang gabing ito ang simula ng kanilang impyerno. Ang alat, walang lasa, parang ugali mo. Ang mga salitang iyon ay binitiwan ni Doña Lucila nang walang pag-aalinlangan, kasabay ng marahas na pagtulak niya sa platong porselana. Ang niluto kong humba na pinaglaanan ko ng 4 na oras para lang lumambot ang karne at manuot ang tamis ng pineapple juice, ay tumapon sa makintab na sahig na marmol. Ang sarsa ay kumalat na parang maitim na dugo sa paanan ng hapagkainan. Hindi ako umiimik. Nanatili akong nakatayo sa gilid, suot ang aking kupas na duster, habang pinagmamasdan ang ginawa ng aking biyenan. Sa halip na sumagot, dahan-dahan akong lumuhod. Ang tuhod ko ay kumikirot dahil sa rayuma, isang paalala ng ilang dekadang pagkayod sa loob ng bahay na ito. Kinuha ko ang basahan, nagsimula akong magpunas, isa-isang pinupulot ang mga piraso ng karne na kanina lang ay buong pagmamalaki kong inihain. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Puno ito ng kalyo at peklat mula sa mantika, mga kamay na hindi na mukhang kamay ng isang asawa, kundi kamay ng isang alipin. Ang bawat dampi ng basahan sa sahig ay tila karayom na tumutusok sa aking dignidad. Ginagawa ko ito dahil mahal ko si Severino. Ginagawa ko ito dahil ito ang turo sa akin ng aking yumaong ama, na ang babae ay ilaw ng tahanan, na dapat magtiis para sa pamilya. Pero habang pinupunasan ko ang mantsa sa sahig, hindi ko mapigilang itanong sa aking sarili kung may natitira pa bang liwanag sa akin. Biglang bumukas ang malaking pinto sa harap. Ang ingay ng malakas na ulan at hangin ay pumasok sa loob ng tahimik na mansyon. Pumasok si Severino, ang aking asawa. Basang-basa ang kanyang mamahaling Amerikana, pero hindi siya nag-iisa. Nakaakbay sa kanya ang isang babaeng hindi hamak na mas bata sa akin. Siya ay may mahabang buhok, makinis na balat, at suot ang isang pulang bestida na halos wala nang itinatago sa kanyang katawan. Napatigil ako sa pagpupunas. Tiningala ko ang babaeng nakakapit sa braso ng aking asawa. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa, na para bang isa akong basahan na sadyang nakakalat sa sala. Amoy na amoy ko ang kanyang pabango. Matapang, matamis, at sigurado akong mas mahal pa sa buong buwang budget ko para sa pagkain ng pamilya. Hon, is she the maid you were telling me about? Tanong ng babae. Ang boses ay may halong arte na tila nanggagaling sa ilong. You didn't tell me she was this old. Parang may bumara sa lalamunan ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin na ako ang asawa, na ako ang amihan na nag-alaga kay Severino noong walang-wala pa siya. Pero bago pa ako makabuka ng bibig, hinubad ni Severino ang kanyang basang Amerikana at ibinato ito sa mukha ko. Amihan, huwag ka nang tumunganga dyan. Utos ni Severino, ang tinig ay malamig at walang bahid ng pagmamahal. Isampay mo ito at ipaghanda mo kami ni Kirana ng maiinom. Pagod kami galing sa biyahe. Sinalo ko ang Amerikana. Mabigat ito dahil sa ulan, pero mas mabigat ang kirot sa dibdib ko. Sa pagkakasilid ng tela sa aking mga braso, may nahulog na isang makapal na brown envelope mula sa bulsa nito. Bumagsak ito sa sahig at bumukas. Tumambad sa akin ang mga dokumentong may tatak ng bangko at titulo ng lupa. Agad kong pinulot ang papel. Nanlaki ang aking mga mata nang mabasa ko ang nakasulat sa malalaking letra. Deed of Donation. At sa ilalim nito ang pangalan ng tatanggap, Kirana Velasco. Nanginig ang buong katawan ko. Tumingin ako kay Severino. Hawak ang papel na para bang ito ay isang patalim na sumaksak sa akin. Severino! Ang boses ko ay basag at mahina. Ano ito? Bakit?
Bakit mo ibinibigay ang bahay natin sa babaeng ito? Saan ako pupulutin? Saan tayo titira? Humakbang palapit si Severino at marahas na hinablot ang papel mula sa aking kamay. Tayo? Wala nang tayo, amihan. Matagal nang tapos ang papel mo sa bahay na ito. Pero asawa mo ako. Sigaw ko, ang luha ay tuluyan ng bumalong. 30 taon, Severino. Nagsilbi ako. Nagtiis ako. Ang bahay na ito. Dugo at pawis ko ang puhunan dito noong nagsisimula pa lang tayo. At iyon na lang ang silbi mo. Sigaw niya pabalik, ang muka ay namumula sa galit. Tagaluto, tagalaba, tagapag-alaga ni mama. Tumingin ka nga sa salamin, amihan. Losyang ka na. Wala ka nang ibubuga. Si Kirana, siya ang kalangan ko para sa negosyo, para sa imahe ko. Ikaw, pabigat ka lang. Lumingon ako kay Doña Lucila. Umaasang ipagtatanggol niya ang ako. Siya na pinagsilbihan ko, pinaliguan, at pinakain sa tuwing sumasakit ang kanyang mga buto. Mama, tawag ko. Pero ang matanda ay ngumisi lang ng mapakla habang hinahaplos ang kanyang perlas na kwintas. Huwag mo akong idamay sa kadramahan mo, amihan. Tama ang anak ko. Kailangan namin ng bagong dugo sa pamilyang ito. Hindi namin kailangan ng isang katulong na nagpapanggap na senyora. Ang sakit. Higit pa sa sampal. Higit pa sa anumang pisikal na sakit. Ang pagtataksil ay isang bagay, pero ang ituring kang walang halag matapos mong ibigay ang lahat ay isang uri ng pagpatay sa kaluluwa. Get out! Utos ni Severino sabay turo sa pinto. Ngayon na, bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardiya. Hindi. Umiling ako, kumakapit sa huling hibla ng aking karapatan. Hindi ako aalis. Pamamahay ko ito. Isang mabilis na galaw ng kamay ang sumunod. Naramdaman ko na lang ang paglapat ng palad ni Severino sa aking pisngi. Ang lakas ng impact ay nagpatumba sa akin sa sahig. Tumama ang aking siko sa matigas na marmol. Nahilo ako sandali. Ang lasa ng dugo ay gumuhit sa aking labi. I said get out. Wala na akong nagawa nang hatakin ako ni Severino sa braso. Ibinukas niya ang pinto at itinulak ako palabas sa gitna ng malakas na ulan. Wala akong dalang payong, wala akong dalang pera. Ang tanging nadampot ng aking nanginginig na kamay mula sa estante malapit sa pinto ay ang luma at kupas na estatwa ng Santo Niño. Ang tanging alaala mula sa aking yumaong ama. Huwag ka nang babalik dito. Duro ni Severino bago niya ibinalibag ang mabigat na pintong nara. Napaupo ako sa maputik na semento ng driveway. Ang ulan ay humahampas sa aking katawan na parang latigo. Nilulunod ang mga luha na walang tigil sa pagtulo. Yakap-yakap ko ang estatwa ng Santo Niño sa aking dibdib. Pilit itong pinoprotektahan mula sa lamig at ulan kahit na basang-basa na ako. Dahan-dahan akong tumayo, ang bawat buto sa aking katawan ay sumisigaw sa sakit. Tumingala ako sa bintana ng aming kwarto sa itaas. Nakita ko ang anino nilang dalawa, si Severino at Kirana. Patay na ang ilaw, pero alam ko kung ano ang nangyayari. Sa kama na binili ko mula sa aking ipon, sa kwartong inayos ko para sa aming pagtanda. Doon sila ngayon nagdiriwang. Ang ulan ay lalong lumakas, sinasabayan ang dagundong ng kulog. Sa malayo, naririnig ko ang mahinang tunog ng tambol mula sa prosesyon ng sinulog. Pit Senyor, sigaw ng mundo. Pero para sa akin, ang mundo ay nanahimik at namatay. Tiningnan ko ang aking mga kamay na nanginginig sa lamig, ang mga kamay na nagluto, naglinis, at nag-alaga sa kanila sa loob ng 3 dekada. Ngayon, ni isang sentimo, wala akong hawak. Isang tanong ang umaling-aungaw sa aking isipan, mas malakas pa sa bagyo. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ang kwartong nahanap ko ay hindi matatawag na tahanan. Isa itong libingan ng mga pangarap na nabubulok. Amoy amag at luma ang sasalubong sa sinumang papasok, na halo-halo sa masangsang na amoy ng estero mula sa labas. Ang dingding ay gawa sa manipis na plywood na tinuklap na ng panahon at ang yero sa bubong ay tila sasalain ang ulan diretso sa aking higaan. Isang banig na halos mapunit na sa nipis. Dito ako dinala ng aking mga paa
matapos akong itaboy ni Severino. Ito lang ang kaya ng kakaunting barya na nakapako sa bulsa ng aking duster. Mula sa malambot na kutsyon ng mansyon, ngayon ay nakaupo ako sa malamig at magaspang na semento, nanginginig hindi lang dahil sa lamig ng bagyo, kundi dahil sa takot na bumabalot sa aking kalamnan. Wala akong dalang damit. Wala akong pagkain, ang tanging kasama ko sa dilim ay ang estatwa ng Santo Niño na mahigpit kong yakap kanina pa. Inilapag ko ang estatwa sa ibabaw ng isang lumang crates ng soft drinks na nagsisilbing mesa. Sa liwanag ng kislap ng kidlat na tumatagos sa butas ng dingding, nakita ko ang kalunos-lunos na itsura nito. Ang dating makintab na pintura ng Santo Niño ay nababalutan na ng putik. Ang kanyang pulang kapa ay may mantsa ng lupa, parang ako. Marumi, itinapon, basag. Bakit? Bulong ko sa hangin, ang boses ko ay paos at basag. Naging mabuting asawa naman ako, hindi ba? Naging mabuting ina. Nagdasal ako araw-araw. Bakit mo hinayaan na mangyari ito sa akin? Kumuha ako ng kapirasong tela mula sa laylayan ng aking basang duster at sinimulang punasan ang mukha ng estatwa. Ito na lang ang natitira sa akin mula kay Papa. Ito na lang ang saksi na minsan, ako ay anak ng isang Don Ismael na may dangal at pangalan. Ngunit dahil sa panginginig ng aking mga kamay, dala ng gutom at ginaw, dumulas ang estatwa mula sa aking pagkakahawak. Bumagal ang ikot ng mundo sa paningin ko habang pinapanood ang pagbulusok nito pababa. Gusto ko itong saluhin. Pero ang katawan ko ay masyadong mahina at mabagal. Ang tunog ng pagbasag ay umaling-aungaw sa loob ng masikip na silid. Napapikit ako ng mariin, hinihintay ang sakit ng isa pang kawalan. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang Santo Niño na nagkapira-piraso sa semento. Ang ulo ay humiwalay sa katawan at ang base nito ay nadurog. Patawad, patawad, humahagulgol kong sambit habang lumuluhod para pulutin ang mga piraso. Pakiramdam ko, pati ang huling hibla ng pag-asa ko ay nadurog na rin kasama ng semento. Pero habang pinupulot ko ang katawan ng estatwa, may napansin akong kakaiba. Hindi ito purong plaster o semento sa loob gaya ng inaasahan ko. Sa gitna ng guho, may isang bagay na kumikislap. Isang makintab na metal na silindro na nakasiksik sa loob ng katawan ng Santo Niño. Natigilan ako. Pinahid ko ang luha sa aking mga mata upang masigurong hindi ako namamalikmata. Dahan-dahan kong kinuha ang silindro. Mabigat ito at malamig sa palad, tila gawa sa brass na hindi kinakalawang. May takip ito na mahigpit na nakasara. Sa kabila ng panghihina, pilit kong inikot ang takip. Ang tunog ng lumang metal na kumakaskas ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nang mabuksan ito, may nahulog na isang nakarolyong papel. Luma na ito, naninilaw ang mga gilid at amoy lumang aklatan. Binuklat ko ang papel sa tapat ng maliit na kandila na nahanap ko sa sulok. Ang liwanag ay sapat lang para mabasa ko ang pamilyar na sulat kamay, ang matitigas at eleganteng letra ng aking ama. Huling habilin at testamento ni Don Ismael Calderon. Binasa ko ang nilalaman at sa bawat salita, tila tumitigil ang tibok ng puso ko. Ang lahat ng lupain sa Banawa, kasama ang kinatitirikan ng mansyon, at ang mga ektarya ng niyugan sa probinsya ay ipinagkakaloob ko ng buong buo at eksklusibo sa aking nag-iisang anak na babae, si Amihan. Napasinghap ako, alam ko ito. Alam kong pamana ito ni Papa, pero ang sunod na dokumento na nakaipit sa likod nito ang nagpatigil ng aking hininga. Isa itong Special Power of Attorney. May petsa ito 30 taon na ang nakalilipas. Ang eksaktong petsa kung kailan ako nakomatos matapos ipanganak si Inigo. Nakasulat dito na ipinagkakatiwala ko raw ang buong karapatan sa pamamahala at paglilipat ng titulo kay Severino Calderon at sa ibaba, nandoon ang aking pirma. Isang pirma na pilit ginaya pero alam kong hindi akin. Masyadong madiin ang stroke sa letrang A. Masyadong matulis ang dulo. Naalala ko ang sinabi ni Selina, ang dati naming katulong na bigla na lang pinaalis ni Doña Lucila noon.
Minsan niyang nabanggit na nakita niyang nagpa-practice pumirma si Doña Lucila sa isang papel habang nasa ospital ako. Akala ko noon ay guni-guni lang iyon ng isang tsismosang katulong. Ngayon, hawak ko ang katotohanan. Habang ako ay nakaratay sa ospital at agaw buhay para isilang ang aming anak, hindi nagdadasal ang aking asawa at biyenan para sa kaligtasan ko. Sila ay abala sa pagnanakaw ng lahat ng mayroon ako. Ginawa nilang kasangkapan ang aking kahinaan, ang estatwa ng Santo Niño, kaya pala lagi itong ipinagbabawal ni Doña Lucila na galawin ko. Kaya pala lagi niya itong inilalagay sa pinakamataas na estante. Hindi dahil sa debosyon, kundi dahil ito ang kanilang kaban ng kasalanan. Itinago nila ang ebidensya sa ilalim ng imahe ng Diyos, sa pag-aakalang hindi ko ito kailanman babasagin. Isang kakaibang init ang gumapang mula sa aking tiyan paakyat sa aking dibdib. Nawala ang lamig, nawala ang gutom. Ang luha ng awa sa sarili ay natuyo at napalitan ng isang emosyon na matagal ko nang kinalimutan. Galit. Puot. Tumayo ako, hawak ang papel na nagpapatunay na hindi ako isang basahan. Pinalayas niyo ako sa bahay na inaakala niyong inyo. Bulong ko sa dilim, ang boses ko ay hindi na nanginginig. Matigas na ito, parang bakal na naging patalim. Pero hindi niyo alam, ang tunay na may-ari ang pinalayas niyo. Tiningnan ko ang basag na mukha ng Santo Niño sa sahig. Tila nakangiti ito sa akin ngayon. Ang kanyang pagkakabasag ang naging daan ng aking paglaya. Pinulot ko ang silindro at isinilid muli ang papel sa loob. Mahigpit ko itong hinawakan. Ito ang aking sandata. Ito ang aking korona. Bukas, si Amihan na nagmamakaawa ay patay na. Bukas, maniningil ang tunay na reyna. Ang umaga ay dumating ng may dalang lamig na hindi kayang pawiin ng sikat ng araw. Suot ang aking nilabhang damit na hindi pa lubusang natuyo. Tinahak ko ang daan patungo sa opisina ni Attorney Leandro Paredes. Ang lumang gusali sa downtown ay malayo sa makintab na corporate office ng mga abogado ni Severino. Pero dito, sa pagitan ng amoy ng lumang papel at alikabok, alam kong makakahanap ako ng kakampi. Si Leandro ay tumanda na. Ang kanyang buhok ay pilak na at ang kanyang mga kamay ay may panginginig na ng katandaan. Ngunit ang talas ng kanyang mga mata ay nananatili. Nang ilatag ko sa kanyang mesa ang mga dokumentong nakuha ko sa loob ng Santo Niño. Narinig ko ang kanyang malalim na pagbuntong hininga. Kinuha niya ang kanyang salamin at masusing sinuri ang bawat pahina. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakakabingi. Tanging ang tunog ng electric fan ang maririnig. Matapos ang ilang minuto na parang ilang oras para sa akin, ibinaba niya ang papel at tumingin sa akin ng diretsyo. Amihan, panimula niya, ang boses ay seryoso at mababa. Ang hawak mo ay isang bomba. Ito ang magpapatunay na ang pundasyon ng yaman ni Severino ay galing sa nakaw. Kung gayon, idemanda na natin sila. Mabilis kong sagot. Ang galit ay muling sumiklab sa aking dibdib. Gusto kong bawiin ang lahat. Ngayon na. Umiling si Leandro ng marahan. Hindi ito ganun kadali. Si Severino ay konektado sa mga huwes, sa mga pulis. Ang papel ay papel lamang kung walang taong magpapatunay dito. Kung ilalabas natin ito ngayon, gagawin nila ang lahat para sabihing peke ito o kaya ay baliw ka lang. Tatalunin ka nila sa pera at impluensya bago ka pa makatuntong sa korte. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang akala kong sandata ay hindi pa pala sapat. Kailangan natin ng saksi, patuloy ni Leandro. Naalala mo ba si Selina? Ang dating mayordoma nyo? Tumango ako. Si Selina, ang babaeng bigla na lang naglaho matapos akong manganak. Siya ang susi. Siya ang nakakita sa lahat. Hahanapin natin siya. Pero amihan, kailangan mo ng pondo. Ang laban na ito ay hindi sprint. Ito ay marathon. Handa ka bang maghintay? Handa ka bang magtiis habang sila ay nagpapakasasa sa yaman mo? Huminga ako ng malalim.
Ang alaala ng sampal ni Severino at ang pang-iinsulto ni Doña Lucila ay sariwa pa rin. Nagtiis ako ng 30 taon, Leandro. Kaya kong maghintay ng kaunti pa para sa hustisya. Umalis ako sa opisina ni Leandro na may dalang bagong plano, pero may bigat pa rin sa dibdib. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng puhunan para mabuhay at para lumaban. Pagbalik ko sa aking maliit na kwarto, may isang pamilyar na anino ang naghihintay sa labas ng pinto. Si Maribel ang aking panganay. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit at yumakap ng mahigpit. Ang kanyang mga balikat ay yugyog sa pag-iyak. Mama, patawad, humahagulgol niyang sabi. Gusto kitang puntahan kagabi pa pero hinarang ako ni Greg. Natatakot siya kay Papa. Natatakot siya na mawalan kami ng sustento. Hinaplos ko ang buhok ng aking anak. Ang sakit na marinig na ang sarili kong anak ay takot sa kanyang ama. Takot na madamay sa gulo. Hush anak, naiintindihan ko. May pamilya ka na, ayaw kong madamay kayo. Kumalas si Maribel at may inabot na isang puting sobre. Mabilis ang kanyang kilos, tila takot na may makakita. Mama, ito lang ang naipon ko mula sa allowance ko. Kunin mo na please. Pangkain man lang. Tinitigan ko ang sobre. Alam kong kailangan ko ito. Kumakalam na ang sikmura ko. Pero nang tingnan ko ang mga mata ni Maribel, mga matang puno ng awa at takot, alam kong hindi ko ito matatanggap. Kung kukunin ko ito, habang buhay siyang magiging sunod-sunuran sa takot, gaya ko noon. Ibinalik ko ang sobre sa kanyang palad at isinara ang kanyang mga daliri. Itago mo iyan para sa mga apo ko. Matatag kong sabi, kahit na ang totoo ay gusto ko nang umiyak. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi ako baldado. Kaya kong buhayin ang sarili ko. Pero mama, umuwi ka na, Maribel. Baka hinahanap ka na ng asawa mo. Basta tandaan mo, mahal na mahal kita. Pinanood ko siyang umalis, palayo sa akin, pabalik sa mundong ako ay itinapon na. Nang mawala siya sa paningin ko, doon lang tumulo ang luha ko. Ang pagtanggi sa tulong ng anak ay mas masakit pa sa gutom. Naglakad ako patungo sa bayan. Tumigil ako sa tapat ng isang pawn shop. Ang pulang signage nito ay tila ng aakit at nananakot ng sabay. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kaliwang kamay. Tinitigan ko ang gintong singsing sa aking daliri. Ang wedding ring na ito ay suot ko sa loob ng 30 taon. Hindi ko ito kailanman hinubad. Kahit noong naghuhugas ako ng pinggan o naglalaba, dahil ang sabi ni Doña Lucila, malas daw ang magtanggal nito. Hinawakan ko ang singsing. Mahigpit ito, tila ayaw humiwalay sa aking balat. Kinailangan ko pa itong pwersahin at paikutin hanggang sa sumakit ang aking buko. Nang tuluyan itong matanggal, nakita ko ang puting marka na naiwan nito sa aking daliri. Isang peklat ng panahon, isang bakas ng pagkaalipin. Pumasok ako sa pawn shop. Ang lamig ng aircon ay sumalubong sa akin. Inabot ko ang singsing sa teller sa likod ng rehas na salamin. Isang lako po, mahina kong sabi. Tinimbang ng babae ang singsing at sinuri ito gamit ang lente. Mataas ang kilatis, Mrs. May engrave pa o, Severino at Amihan, 1,900 at 90. Sigurado po kayo? Tumango ako nang hindi tumitingin. Sigurado ako. Wala na pong halaga ang pangalang iyan sa akin. Nang makuha ko ang pera, hindi ako nakaramdam ng lungkot. Nakaramdam ako ng gaan. Ang kadena ay napigtas na. Ang perang ito ang magiging binhi ng aking pagbangon. Bibili ako ng karne ng pampalasa. Magluluto ako. Hindi para pagsilbihan sila, kundi para buhayin ang sarili ko. Dumiretso ako sa grocery para bumili ng mga sangkap. Puno ng pag-asa ang aking dibdib. Kusina ni Amihan. Iyan ang itatawag ko. Nasa counter na ako, nakapila ang mga pinamili kong baboy at rekado. Kinuha ko ang aking debit card. Ang card na nakapangalan sa akin, kung saan nakalagay ang maliit na savings ko mula sa pamamalengke noon.
Inabot ko ito sa cashier para magbayad. Ilang sandali pa, kumunot ang noo ng cashier. Sinubukan niyang muli at muli. Ma'am, tawag ng cashier, ang boses ay sapat lang para marinig ng mga nasa likod ko. Decline po ang card nyo. Imposible, sagot ko, biglang kinabahan. May laman iyan, siniguro ko iyan. Wala pong laman, ma'am. Account closed/frozen po ang nakalagay sa system. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang mga tao sa likod ko ay nagsimula ng bumulong at magreklamo sa bagal. Severino. Alam ko na agad. Hindi pa siya nakontente sa pagpapalayas sa akin. Gusto niya akong gutumin. Gusto niya niyang gapangin ko ang lupa pabalik sa kanya para magmakaawa. Sinimot niya pati ang huling sentimo na inipon ko mula sa mga barya. Tiningnan ko ang mga pinamili ko, ang mga sangkap na sana ay magsisimula ng aking bagong buhay. Isa-isa ko itong binitawan. Ang hiya ay parang mainit na lava na gumapang sa mukha ko habang naglalakad ako palabas ng grocery, iiwan ang mga paninda sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng mga tao. Lumabas ako sa init ng araw, pero ang naramdaman ko ay ang lamig ng kanyang kalupitan. Hinawakan ko ng mahigpit ang perang galing sa pagsasangla ng singsing sa aking bulsa. Ito na lang ang meron ako. Ito na lang. Kung gusto ni Severino ng gyera, ibibigay ko sa kanya. Hindi ako babalik para magmakaawa. Gagamitin ko ang huling perang ito hindi para mabuhay lang, kundi para maging tinik sa lalamunan nilang lahat. Ang perang nakuha ko mula sa singsing ay naging puhunan ko sa isang maliit na mesang kahoy at isang segunda manungkalan. Sa isang maingay na eskinita malapit sa palengke, itinayo ko ang aking munting karinderya. Ang aking tinda, lechon kawali, ang specialty ko na dati ay para lang sa mga bisita ni Severino. Sa unang araw, kakaunti ang bumili. Ang mga tingin na ipinupukol sa akin ay mapanuri. Tila tinatanong kung ang isang matandang tulad ko ay may ibubuga pa ba. Ang init ng araw ay humahaplos sa aking balat at ang usok mula sa kawali ay kumakapit sa aking damit. Pagod ako, pero sa bawat piraso ng karneng nabebenta, may nararamdaman akong kasiyahan na hindi kayang bilhin ng pera ni Severino. Nasa kalagitnaan ako ng pagpiprito ng isang magarang puting kotse ang huminto sa tapat ng aking pwesto. Ang tunog ng makina nito ay ibang-iba sa ingay ng mga tricycle sa paligid. Bumukas ang bintana at mula sa loob, narinig ko ang pamilyar na halakhak ni Kirana. "Look, girls! The ex-queen is now a kitchen slave!" Sigaw niya sa mga kasama niyang babae na puro mukhang manika. "Ang baho ng mantika! I can smell it from here!" Bumaba sila ng kotse, suot ang kanilang mga mamahaling damit na tila hindi nababagay sa maruming kalye. Nagkunwari silang dadaan sa aking likuran. Sa isang sinadyang pagkilos, nadulas si Kirana at natabig ang hawakan ng aking malaking kawali. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang kumukulong mantika ay tumilapon at ang buong laman ng kawali, ang lechon kawali na puhunan ko para sa buong araw, ay bumagsak at kumalat sa semento. Ang mga tao sa paligid ay napasinghap. Nanigas ako sa aking kinatatayuan, nakatingin sa aking paninda, na ngayon ay kinakain na ng alikabok at dumi ng kalsada. Ang puso ko ay parang piniga. Ang huling pera ko, ang huling pag-asa ko. "Oops, sorry po, Manang," sabi ni Kirana. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi maitago. "Ang clumsy ko talaga. Babayaran ko na lang." "Magkano ba yang tinda mong tutong?" Ang kanyang mga kaibigan ay nagtawanan. Ang tunog ng kanilang halakhak ay parang mga bubog na tumutusok sa aking tainga. Huminga ako ng malalim. Inaasahan nilang iiyak ako. Inaasahan nilang magwawala ako sa galit. Pero hindi. Tumingin ako sa kanila ng diretso sa mata, walang emosyon. Dahan-dahan akong yumuko. Pinulot ko ang kawali. Kumuha ako ng basahan at sinimulang linisin ang sahig. "Hindi na kailangan,"
sabi ko sa kanila. Ang boses ko ay kalmado at matatag. Hindi ko kailangan ng perang galing sa maruming kamay. Natigilan sila. Ang aking katahimikan ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Walang makuhang reaksyon mula sa akin daw umalis sila ng may inis sa kanilang mga mukha at sumakay pabalik sa kanilang magarang kotse. Nang mawala na sila sa paningin, doon ko naramdaman ang panginginig ng aking mga kamay, pero hindi ako umiyak. Sa halip, kinuha ko ang natitirang karne mula sa ilalim ng mesa, naghugas ng kawali at nagsalang muli. Mas binagalan ko ang pagluluto ngayon. Mas dinagdagan ko ng bawang at paminta. Ang halimuyak ng bawang at sibuyas na ginigisa sa mainit na mantika ay kumalat sa buong eskinita. Ang tunog ng balat ng baboy na pumumuputok at nagiging chicharon ay tila isang musika. Mas mabango, mas malutong. Isang matandang lalaki ang unang lumapit na akit sa amoy. Sumunod ang isang estudyante. Pagkatapos ay isang buong pamilya. Sa loob ng isang oras, naubos ang lahat ng aking paninda. Habang nagliligpit ako, isang lalaking nakauniporme ng hotel ang lumapit. "Kayo po ba si Aling Amihan?" tanong niya. "Ako nga po." "May malaking order po galing sa hotel namin. 100 packs ng lechon kawali para sa event mamayang gabi." Nabitawan ko ang hawak kong sandok. 100 balot? Parang panaginip. Tiningnan ko ang lalaki at sa likod niya, nakita ko ang manager ng hotel na nakatayo sa di kalayuan. Tumingin siya sa akin ng may kakaibang ngiti, isang kindat ng pagkilala bago tumalikod at umalis. Tinanggap ko ang order. Ang puso ko ay tumatalon sa tuwa. Nang gabing iyon, matapos ma-deliver ang order at mabilang ang perang kinita ko, isang halagang hindi ko pa nahawakan sa buong buhay ko, isang bagay ang una kong ginawa. Pumunta ako sa isang maliit na tindahan ng makeup at bumili ng isang lipstick, kulay pula. Pagbalik ko sa aking kwarto, tumingin ako sa basag na salamin na nakasabit sa dingding. Dahan-dahan kong ipinahid ang lipstick sa aking mga labi. Ang babaeng tumingin pabalik sa akin ay hindi na ang amihan na losyang at talunan. May kulay na ang kanyang mukha. May ningning na sa kanyang mga mata. Isang ningning na hindi galing sa luha kundi sa apoy ng pagbangon. "Kaya mo ito." Bulong ko sa aking sarili. Sa gitna ng aking munting pagdiriwang, may kumatok sa manipis na pinto. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang mukha ng aking bunsong anak, si Inigo. "Mama," tawag niya, ang boses ay nag-aalangan. Isang ngiti ang gumuhit sa aking labi. Sa wakas, naisip niya rin akong dalawin. "Inigo anak, pumasok ka." Pumasok siya, pero hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Ang kanyang mga mata ay umiiwas, nakatuon sa maruming sahig. May inilapag siyang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng aking crates na mesa. "Ano ito?" tanong ko. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang itinulak ang envelope palapit sa akin. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang mga papel na may selyo ng korte. Sa pinakaibabaw, nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang dumurog sa aking puso sa pangalawang pagkakataon, Petition for Divorce. Tiningnan ko si Inigo, ang anak na iniluwal ko, ang anak na inarug ako. Hindi luha ng pagmamahal ang nakita ko sa kanyang mga mata, kundi awa at kahihiyan. "Pinapapirma ka na raw ni Papa, Mama," sabi niya, ang boses ay halos pabulong. "Para wala na raw gulo, para sa ikabubuti ng lahat." Inilapag niya ang isang ballpen sa tabi ng mga dokumento. Ang itim na ballpen ay tila isang hatol, naghihintay sa aking pagsuko. Hindi ko kinuha ang ballpen. Sa halip, marahan kong itinulak pabalik ang mga papel ng diborsyo sa tapat ni Inigo. Ang mga mata ko ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig sa kanya, hinahanap ang anino ng batang lalaki na minsan kong kinantahan para lang makatulog. "Hindi ko pipirmahan," sabi ko. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. "Mama, please."
pagmamakaawa ni Inigo. Ang tingin ay nasa sahig pa rin. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Wala ka namang laban kay Papa. Laban? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi ako ang may kasalanan dito, Inigo, para ako ang lumaban. Ang tanong, bakit kailangan niyang pilitin ang isang taong wala namang kasalanan na sumuko? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig ito at nanginginig. Hindi ko hihilingin na kumampi ka sa akin, anak, pero hihilingin ko na buksan mo ang iyong mga mata. Umuwi ka. At tanungin mo ang Doña Lucila mo. Tanungin mo siya kung sino talaga ang magnanakaw sa pamilyang ito. Nag-angat ng tingin si Inigo. Nakita ko ang pagkalito at pagdududa sa kanyang mga mata. Iyon lang ang kailangan ko. Isang maliit na lamat sa pader ng kanilang kasinungalingan. Umalis siya ng walang imik. Dala ang mga papel na hindi ko pinirmahan. Samantala sa mansyon na dati kong tahanan, ang tensyon ay nagsisimula ng kumapal na parang sabaw na lumapot. Inutusan ni Kirana si Doña Lucila na isuot ang isang mamahaling bestida para sa isang party. Isang bestidang hapit na hapit sa katawan at hindi nababagay sa edad ng matanda. Ayoko nito. Mukha akong aparador na binalutan ng kurtina. Reklamo ni Doña Lucila habang hirap na hirap sa paghinga. Just wear it, Lola. Para naman magmukha kang tao. Sagot ni Kirana. Habang naglalagay ng lipstick, walang pakialam. Gusto ni Severino na presentable ka. Ayaw niyang mapahiya sa mga bisita niya dahil sayo. Nang gabing iyon, hindi pinakain si Doña Lucila dahil nakakasira raw sa diet ang paborito nitong arroz caldo. Habang nakahiga sa kanyang malambot na kama, kumakalam ang sikmura, isang pangalan ang pumasok sa isip niya. Amihan. Naalala niya kung paano ko siya hinahaplusan ng mainit na langis sa likod tuwing gabi, kung paano ko tinitimpla ang kanyang gatas para makatulog siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang pagkawala ko. Kinabukasan, nagkita kami ni Leandro sa isang maliit na kapihan. May dala siyang balita. Nahanap ko na siya, sabi ni Leandro, habang inilalapag ang isang litrato sa mesa. Kupas na ito at luma. Isang batang babae na may mahabang buhok at malungkot na mga mata. Si Selena. Nagtatago siya sa isang maliit na isla sa Visayas. Nag-asawa na, pero takot pa rin. Kinailangan naming magbiyahe ng halos isang araw sa bangka para marating ang islang iyon. Ito ay isang lugar na tila kinalimutan na ng sibilisasyon. Ang bahay ni Selena ay isang maliit na kubo sa tabi ng dagat. Nang makita niya ako, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Akala niya ay tauhan ako ni Severino. Akala niya ay natunton na siya para patahimikin. Wala akong sasabihin. Sigaw niya habang nanginginig sa isang sulok. Selena, ako ito. Si Amihan, mahinahon kong sabi. Hindi kita sasaktan. Kailangan ko lang ng tulong mo. Unti-unti siyang kumalma nang makita ang katotohanan sa aking mga mata. Pinaupo namin siya. At doon, sa harap ng dagat na humahampas sa dalampasigan, ikinuwento niya ang lahat. Nasa ospital po kayo noon, ma'am, walang malay. Simula niya, ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Nakita ko po si Doña Lucila. May dala siyang kape para sa inyo. Pero bago niya ipasok sa kwarto niyo, may inihalo siyang puting pulbos dito. Akala ko po bitamina lang. Sabi niya pampalakas daw. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang pulbos? Iyon siguro ang dahilan kung bakit ako nanatiling mahimbing at walang lakas noon. Tapos, patuloy ni Selena, kinuha niya po ang thumb mark niyo gamit ang thumb niyo mismo at idiniin sa isang papel habang tulog kayo. Sabi niya sa akin, kung magsusumbong daw ako, isusunod niya ang pamilya ko sa probinsya. Natakot po ako, ma'am. Patawarin niyo po ako. Ang kwento niya ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Hindi lang si Severino, si Doña Lucila, ang biyenan ko. Ang babaeng tinuring kong pangalawang ina. Siya ang utak. Siya ang ahas. Hinawakan ko ang nanginginig na kamay ni Selena. Tumingin ako sa kanyang mga mata,
mga matang puno ng takot na daladala niya sa loob ng 30 taon. Wala kang kasalanan, Selena, sabi ko. Ang boses ko ay puno ng determinasyon na ngayon ko lang naramdaman. Pareho tayong biktima, pero tapos na iyon. Hindi na tayo ang mga babaeng mahihina na kaya nilang tapak-tapakan. Ngayon, ako naman ang poprotekta sa'yo. Hindi na kita iiwan. Niyakap niya ang ako ng mahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Bago kami umalis, may pahabol si Selena. Ma'am, may isa pa po. May itinatagong kwaderno si Sir Severino noon. Isang maliit na itim na libro. Nandoon po lahat ng listahan ng mga pinapadulasan niya, mga pangalan ng huwes, mga pulis, mga politiko. Itinago ko po iyon. Pero sa sobrang takot ko, hindi ko na matandaan kung saan ko isinuksok sa lumang mansyon. Isang itim na libro, isa pang alas. Pagbalik ko sa Cebu, dumiretso ako sa aking pwesto sa eskinita. Ang puso ko ay magaan, puno ng bagong pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad naglaho. Ang aking maliit na mesa ay nakataob. Ang aking mga kaldero ay yupi-yupi sa gitna ng daan. At sa plywood na nagsisilbing pader ng aking pwesto, may nakasulat gamit ang pulang pintura. Umalis ka na kung ayaw mong masunog. Nangangatog ang aking mga tuhod. Nahanap na nila ako. Nalaman na ni Severino na hindi ako susuko. At ngayon, ipinapadama niya sa akin na kaya niyang gawing abo ang lahat ng sisimulan ko. Sa di kalayuan, sa kabilang kanto, isang itim na motorsiklo ang nakaparada. Ang dalawang lalaking sakay nito ay nakatingin sa akin. Hindi ko makita ang kanilang mga muka, pero ramdam ko ang lamig ng kanilang pagbabanta. Ang takot na idinulot ng mga lalaki sa motorsiklo ay tumagal lamang ng isang gabi. Kinabukasan, pinalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Kung gusto ni Severino na sunugin ang mundo ko, kung gayon ay matututo akong sumayaw sa gitna ng apoy. Ang ginawa nilang paninira ay nagkaroon ng epektong hindi nila inaasahan. Isang dalagang estudyante na madalas bumili sa akin ang nakakuha ng litrato ng nasirang pwesto at ipinost ito online. Kasama ang kwento ng isang matandang babae na pilit bumabangon. Kumalat ito. Ang mga tao ay nagalit para sa akin. Ang aking munting karinderya ay naging simbolo ng paglaban sa pang-aapi. Sa tulong ng simpatiya ng publiko at sa perang kinita ko mula sa hotel, hindi lang ako nagtayo ng bagong pwesto. Nagrenta ako ng isang maliit na espasyo sa isang food park. May bubong na ito, may disenteng mga upuan, at may isang malaking signboard na may nakasulat na magandang letra. Kusina ni Amihan. Samantala, sa mansyon, ang pera ay nagiging problema na. Si Kirana, sa kagustuhang ipakita sa buong Cebu na siya na ang bagong reyna, ay walang tigil sa paggastos. Mga bagong sapatos, mga mamahaling party, mga alahas. Si Severino, na nasanay sa pagiging matipid ko, ay nagsimulang mahirapan na punan ang walang katapusang luho ng kanyang bata-batalang kerida. Hon, I need a new car. Nakakahiya na itong luma mong sedan, sabi ni Kirana isang umaga, habang nagbabasa ng isang fashion magazine. Kirana, kakabili ko lang sa'yo ng bagong kwintas, sagot ni Severino, ang boses ay may bahid ng inis. Magdahan-dahan ka naman, ang negosyo ay hindi maganda ngayon. So, problema mo na yan. Ang trabaho ko ay maging maganda sa tabi mo. Ang trabaho mo ay siguraduhin na may pera ako para maging maganda. Dahil sa pressure, isang desperadong ideya ang pumasok sa isip ni Severino. May isa siyang lote sa tabing dagat, isang prime property na matagal na niyang gustong ibenta. Ito ay parte ng mga ari-ariang nakaw, kaya't kailangan niyang gawin ito ng palihim. Ang hindi niya alam, ang bawat galaw niya ay minamanmanan na ni Leandro. Ito na ang pagkakataon natin, Amihan, sabi ni Leandro sa aming sumunod na pagkikita. Magpapanggap tayong interesadong buyer. Gagamitin natin ang isang dummy corporation, ang Veridian Holdings. Kapag kinagat niya ang pain at tinanggap ang bayad,
Mahuhuli natin siya sa akto ng pagbebenta ng isang ari-ariang nasa ilalim ng legal na disputa. Isang malaking pagkakamali sa korte. Ang araw ng pagkikita ay dumating. Nag-ayos ako na hindi ko kailanman ginawa sa buong buhay ko. Isang itim na silk dress, malaking itim na salamin, at isang pulang scarf na itinakip ko sa aking buhok. Ang mga kamay kong dati puno ng kalyo ay may manicure na ngayon. Hindi ako si Amihan, ang kusinera. Ako si Madam V, ang misteryosong may-ari ng Viridian Holdings. Sa loob ng isang itim na tinted na sasakyan, nakapark sa tapat ng isang mamahaling hotel, pinanood ko ang pagdating ni Severino. Kasama niya ang isang abogado. Pumasok sila sa coffee shop kung saan naghihintay ang isa sa mga tauhan ni Leandro na nagpapanggap bilang aking representative. Mula sa aking kinauupuan, kitang-kita ko ang kayabangan sa bawat kilos ni Severino. Kung paano siya umupo, kung paano siya nag-order ng kape, kung paano siya tumawa ng malakas. Para siyang hari ng mundo, walang kamalay-malay na ang mundo niya ay malapit ng gumuho. Narinig ko sa earpiece na suot ko ang kanilang usapan. Ang inyong boss, si Madam V. Napaka-pribado niya yata, sabi ni Severino. She values her privacy above all. Sagot ng tauhan ni Leandro. Pero hinahangaan niya ang business acumen ninyo, Mr. Calderon. Isang mayabang na ngiti ang gumuhit sa labi ng aking asawa. Isang babaeng may taste. I like that. Sabihin mo sa kanya, hindi siya magsisisi sa deal na ito. Hindi nga ako magsisisi, Severino, bulong ko sa sarili ko, habang pinipigilan ang isang ngiti. Matapos ang ilang negosasyon, pumayag si Severino sa presyo. Pinirmahan niya ang deed of sale. Ang aking kinatawan ay nag-transfer ng down payment sa kanyang account sa pamamagitan ng phone banking. Nakita ko kung paano lumiwanag ang mukha ni Severino nang matanggap niya ang alerto sa kanyang telepono. Ang kislap sa kanyang mga mata ay ang kislap ng kasakiman. It's a pleasure doing business with you, sabi ni Severino habang nakikipagkamay. The pleasure is all ours, sagot ng aking kinatawan. Ito na ang hudyat. Nang akmang tatayo na si Severino para umalis, dalawang lalaking nakauniforme ng pulis ang pumasok sa coffee shop. Hindi sila nag-eskandalo. Mahinahon silang lumapit sa mesa ni Severino. Mr. Severino Calderon? Tanong ng isang pulis. Namutla si Severino. Ang kanyang kayabangan ay biglang naglaho na parang bula. Bakit? Anong kailangan nyo? Pinaglilingkuran lang po namin kayo nito, sabi ng pulis habang iniaabot ang isang papel. Isang court order, isang cease and desist order para sa anumang transaksyon na kinasasangkutan ng property na ito. Dahil ito ay kasalukuyang under litigation, anumang pagbebenta ay maituturing na contempt of court. Nanlakig ang mga mata ni Severino. Tiningnan niya ang papel, pagkatapos ay ang kinatawan ko, na ngayon ay nakangiti na ng mapang-asar. Isang bitag, nanginginig niyang sabi, "You set me up." Hindi na siya sinagot. Tumayo ang aking kinatawan at naglakad palabas. Ang mga pulis ay sumunod. Iiwan si Severino na nakatitig sa kawalan. Hawak ang isang papel na sumasampal sa kanya ng katotohanan. Bago umandar ang sasakyan, bahagya kong ibinaba ang bintana. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Nakita niya ako. Sa isang saglit, nakita ko ang gulat, ang galit, at sa kauna-unahang pagkakataon. Ang takot sa kanyang mga mata. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labing pula. Hindi ko na kailangang magsalita. Ang bitag ay gumana. At ito ay simula pa lamang. Ang balita tungkol sa nabigong pagbebenta ng lupa ay kumalat sa alta sosyedad ng Cebu na parang apoy sa tuyong damo. Ang pangalan ni Severino Calderon na dating simbolo ng tagumpay ay nabahiran na ngayon ng iskandalo. Sa mansyon, ang hangin ay mas mabigat pa kaysa dati. Si Severino ay parang isang tigre na nakakulong sa hawla, naglalakad pabalik-balik sa kanyang opisina, sinisigawan ang kanyang mga abogado sa telepono. Find out who this Madam V is. I want to destroy her. Sigaw niya, sabay hagis ng isang mamahaling paperweight sa pader. At si Amihan,
Sinisiraan niya ako. Sinisira niya ang pangalan ng pamilya. Si Inigo, na nasa kabilang kwarto, ay narinig ang lahat. Ang mga salita ng kanyang ina ay bumabalik-balik sa kanyang isipan. Tanungin mo siya kung sino talaga ang magnanakaw sa pamilyang ito. Ang pagdududa, na dati isang maliit na binhi, ay nagsisimula ng mag-ugat at lumaki. Isang gabi, habang wala si Severino at abala si Kirana sa pakikipag-party, naglakas loob si Inigo. Isang anonymous text message ang natanggap niya kanina lang. Kung gusto mong malaman ang totoo, hanapin mo ang itim na kwaderno. Ang susi sa safe ay nasa ilalim ng mesa ng iyong ama. Pumasok siya sa opisina ni Severino. Ang amoy ng tabako at mamahaling alak ay nangingibabaw. Kinakabahan, kinapa niya ang ilalim ng malaking mesang nara. At nandoon nga, nakadikit sa tape, isang maliit na susi. Binuksan niya ang safe na nakatago sa likod ng isang painting. Sa loob, sa ilalim ng mga papeles at mga bundle ng pera, nandoon ang isang maliit na itim na libro. Ang balat nito ay luma na at malambot sa paghawak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga pahina. Hindi ito diary. Ito ay isang ledger. Isang detalyadalupe na listahan ng mga pangalan, mga huwes, mga city official, mga hepe ng pulis, at sa tabi ng bawat pangalan ay may katumbas na petsa at halaga ng pera. Mga suhol, mga pampadulas, ang lahat ng sikreto ng pag-angat ni Severino ay nakasulat sa itim na tinta. At sa huling pahina, nandoon ang pinakamasakit na katotohanan. Isang entry na may petsa 30 taon na ang nakalilipas. Acquired Banawa property from A. Ismail Estate. Facilitation fee, 50,000 piso to Judge Reyes. Gumuho ang mundo ni Inigo. Ang amang tinitingala niya, ang idolo niya, ang haligi ng kanilang pamilya, ay isang mandarambong, isang magnanakaw na binuo ang kanilang imperyo mula sa ninakaw na pamana ng sarili niyang asawa, ang kanyang ina. Kinabukasan, hinarap niya si Severino. Ano ito, pa? Tanong ni Inigo. Ang boses ay basag habang inilalapag ang itim na libro sa mesa. Namutla si Severino nang makita ang kwaderno. Saan mo nakuha yan? Wala kang karapatang pakialaman ang mga gamit ko. Karapatan? Sigaw ni Inigo. Ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pinag-aral niyo ako sa pinakamahal na eskwelahan, ipinagmalaki niyo sa lahat ang tagumpay ko. Pero lahat pala ito galing sa ninakaw niyo kay mama. Wala kang alam. Dagok ni Severino, sinusubukang bawiin ang kanyang autoridad. Ginawa ko ang lahat ng iyon para sa pamilya, para sa'yo. Para sa pamilya? O para sa sarili mo? Itinapon mo si mama sa kalsada na parang basura para lang sa babaeng yan. Sa sobrang galit, isang bagay na lang ang nagawa ni Severino. Ang parehong kamay na sumampal sa akin ay siya ring dumapo ng buong lakas sa pisngi ng kanyang nag-iisang anak na lalaki. Natigilan si Inigo, hindi sa sakit, kundi sa gulat. Walang utang na loob, sigaw ni Severino. Mula sa pintuan, lumitaw si Kirana. Tama yan, Hon. Turuan mo ng leksyon ang bastos mong anak. Masyado nang lumalaki ang ulo, akala mo kung sino. Kung hindi dahil sa papa mo, pulubi ka lang. Iyon na ang huling dayami. Tiningnan ni Inigo ang kanyang ama. Pagkatapos ay ang babaeng pumalit sa kanyang ina. Walang pagsisisi sa kanilang mga mukha, tanging galit at pagmamataas. Tumalikod si Inigo at naglakad palabas, hindi na lumingon pa. Dinala siya ng kanyang mga paa sa iisang lugar kung saan alam niyang makakahanap siya ng kanlungan, ang kusina ni Amihan. Nadatnan niya, akong nagpupunas ng mesa. Nang makita ko ang pulang marka ng kamay sa kanyang pisngi at ang luha sa kanyang mga mata, nabitawan ko ang hawak kong basahan. Walang salitang namutawi sa aming mga bibig. Lumapit siya at yumakap sa akin ng mahigpit. Ang kanyang malaking katawan ay nanginginig sa pag-iyak na parang isang batang nawawala. Niyakap ko siya pabalik, hinahaplos ang kanyang likod. Patawad, mama. Patawad. Iyon lang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi ako sumagot. Dinala ko siya sa isang upuan sa sulok.
Pumasok ako sa kusina at ipinagluto siya ng mainit na lugaw na may maraming luya at bawang tulad ng ginagawa ko noong bata pa siya at may sakit. Inilapag ko ang mangkok sa harap niya. Ang usok nito ay may dalang amoy ng pagmamahal at pag-aaruga. Kumain ka muna anak, sabi ko. Nandito lang si mama, hindi kita iiwan. Habang kumakain siya, tumunog ang aking telepono. Si Leandro. Amihan, may maganda akong balita, sabi niya sa kabilang linya. Inaprubahan na ng korte ang petisyon natin. Ang lahat ng bank accounts at assets ni Severino Calderon ay opisyal ng frozen. Isang ngiti ang gumuhit sa aking labi. Salamat, Leandro. May isa pa, dagdag niya. Nakatanggap kami ng kopya ng imbitasyon. Mukhang may malaking selebrasyon na magaganap para sa ika-80 kaarawan ni Doña Lucila sa susunod na linggo. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang aking anak na unti-unti nang kumakalma. Sa mansyon, si Severino ay tumanggap ng tawag mula sa bangko at pagkatapos sa caterer at sa event planner. Ang lahat ay nagsasabi ng iisang bagay. Hindi maproseso ang bayad. Wala siyang pera. Pero ang mga imbitasyon ay naipadala na. Gawa sa mamahaling papel na may gintong tinta, ang buong Cebu ay inaasahang darating. Ang kanselahin ito ay isang hayagang pag-amin ng pagkatalo at kahihiyan. Sa ibabaw ng kanyang mesa, ang isang piraso ng imbitasyon ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Hindi na ito isang paanyaya sa isang selebrasyon. Ito ay isang paanyaya sa kanyang sariling pagbagsak. Ang kahihiyan ay isang lason na mas kayang pumatay kaysa sa gutom. Para kay Severino, mas gugustuhin niyang mabaon sa utang kaysa harapin ang panghuhusga ng lipunan. Ang kanselahin ang party ay pag-amin ng pagkatalo. Kaya't gumawa siya ng isang desperadong hakbang. Sa isang madilim na sulok ng isang bar, kinamayan niya ang isang lalaking may peklat sa muka at gintong ngipin. Umutang siya sa 5 hanggang 6 sa isang interes na kayang magpalubog sa isang buong kumpanya. Ngunit wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay maituloy ang party. Ang mahalaga ay maipakita sa lahat na ang mga Calderon ay hindi pa rin natitinag. Sa loob ng mansyon, ang pekeng kasayahan ay nababalot ng tunay na pait. Si Kirana, na ngayon ay may hawak sa leeg ni Severino dahil sa pera, ay naging isang reyna na walang puso. Lola, isuot mo ito, utos niya habang inihahagis kay Doña Lucila ang isang kumikinang ngunit masikip na gown. Ayokong magmukha kang pulubi sa sarili mong party. Hindi ako makahinga dito, reklamo ng matanda, na hirap nang igalaw ang kanyang mga rayumahing buto. Then don't breathe, sagot ni Kirana habang inaayos ang sarili sa salamin. Basta maging maganda ka sa mga litrato. Nang gabing iyon, habang naghahanda ang mga caterer sa baba, si Doña Lucila ay naiwang mag-isa sa kanyang kwarto na may isang platong walang kanin na salad. Ayon kay Kirana, kailangan niyang magbawas ng timbang para magkasya sa gown. Habang ninunguyan niya ang mapait na dahon ng lettuce, hindi niya maiwasang maalala ang malinamnam na lugaw na inihahanda ko para sa kanya tuwing gabi. Ang pagsisisi ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pagmamahal sa akin, kundi dahil sa paghahanap sa kaginhawaang ipinagkait na sa kanya. Samantala sa aking maliit na apartment, isang sobre ang inihatid ng isang mensahero, ang imbitasyon. Gawa sa makapal na papel, nakaukit sa gintong tinta ang pangalan ni Doña Lucila. Isinadya itong ipadala ni Severino, isang huling sampal sa aking mukha, isang paalala na ako ay nasa labas na at sila ay nasa loob pa rin. Nagdiriwang, hinawakan ko ang imbitasyon. Hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi ako nakaramdam ng inggit. Ang naramdaman ko ay isang malamig na katahimikan, isang katiyakan sa aking susunod na gagawin. Tinawagan ko si Leandro. Pupunta ako. Sigurado ka ba, amihan? Tanong niya. May pag-aalala sa kanyang boses. Oo, sagot ko. Hindi ako pupunta doon bilang amihan na asawa niya. Pupunta ako doon bilang amihan na may-ari ng lahat ng inaangkin niya. Panahon na para maningil. Dumating ang gabi ng party.
Pinagmasdan ko ang aking refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatayo roon ay hindi na ang amihan na laging nakayuko at nakadaster. Suot ko ang isang terno na kulay alak, malalim na pula, simbolo ng kapangyarihan at paghihiganti. Ang aking buhok ay nakaayos sa isang eleganteng pusod at isinuksok ko dito ang isang lumang panusok sa buhok na gawa sa ginto at perlas, ang tanging alahas na pamana sa akin ng aking ina. Hindi ako naglagay ng maraming kolorete, tanging ang aking pulang lipstick na ngayon ay tila sandata na. Ang babaeng nasa salamin ay may tapang sa kanyang mga mata, isang apoy na hindi na kayang patayin ng kahit sinong lalaki. Ito ang tunay na ako, ang babaeng ibinaon ko sa limot sa loob ng 30 taon para lang maging perpektong asawa. Sa labas, naghihintay na si Leandro sa tabi ng isang itim na kotse. Pinagbuksan niya ako ng pinto. "Handa ka na?" Tanong niya. Tumango ako. Habang isinasara niya ang pinto, inabot niya sa akin ang isang brown envelope. Ang writ of eviction, ang huling babala. Nasa sayo na kung kailan mo ito ihahain. Hinawakan ko ang sobre. Ito ang huling piraso ng puzzle. Umandar ang sasakyan. Tahimik na binabagtas ang mga kalsada ng Cebu. Sa di kalayuan, natatanaw ko na ang liwanag mula sa mansyon, isang pekeng bituin na nagniningning sa gitna ng kadiliman. Mula sa bintana ng kotse, naririnig ko na ang malakas na tugtugin, ang ingay ng mga tawanan at basong nag-uumpugan. Ang tunog ng isang selebrasyon na hindi nila alam ay isa na palang lamay. Huminto ang sasakyan sa tapat ng malaking gate. Tumingin sa akin si Leandro mula sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng lakas. "Ang gabing ito ay sayo, amihan." Huminga ako ng malalim, hinigpitan ang hawak sa sobre, at naghanda para sa aking pagbabalik. Ang grand ballroom ng mansyon ay isang dagat ng mga pekeng ngiti at kumikinang na alahas. Sa gitna ng lahat, sa isang maliit na entablado, nakatayo si Severino. Hawak niya ang isang mikropono. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng kayabangan habang binabati niya ang mga bisita at pinupuri ang kanyang ina na nakaupo sa isang silyang parang trono. Isang pagpupugay sa reyna ng aming pamilya, ang aking ina, si Doña Lucila Calderon. Sigaw niya at ang mga tao ay pumalakpak ng masigabo. Sa gitna ng palakpakan, bumukas ang malaking pinto sa likuran. Pumasok ako. Ang aking pagdating ay hindi isang malakas na pagsabog, kundi isang malamig na hiwa sa mainit na hangin. Dahan-dahan, ang mga ulo ay lumingon. Ang bulungan ay unti-unting humina, hanggang sa ang tanging maririnig na lang ay ang musikang instrumental na tila hindi alam na may nagbago na sa paligid. Suot ang aking ternong kulay alak, naglakad ako sa gitna ng mga taong naghahati na parang dagat sa aking daraanan. Ang bawat hakbang ko sa sahig na marmol ay tahimik ngunit may bigat. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa entablado, sa lalaking ngayon ay natigilan sa pagsasalita, ang pekeng ngiti ay nanigas sa kanyang muka. Ang unang kumilos ay si Kirana, na parang isang asong teritorial, mabilis siyang bumaba ng entablado at hinarang ako. "What are you doing here, bruha?" Sigaw niya, sapat na para marinig ng mga nasa malapit. "Security! Palabasin ang basurang ito!" Hindi ko siya tiningnan. Ang paningin ko ay nanatili kay Severino. "Mag-ingat ka sa iyong mga salita, bata," sabi ko kay Kirana. Ang boses ko ay kalmado at walang emosyon. "Baka magasgasan mo ang sahig. Mahal ang pagpapalit niyan at sayang naman kung masisira mo bago ka pa mapalayas." Natigilan siya, hindi sa takot, kundi sa pagkalito sa aking tapang. Ngayon ay si Severino na ang kumilos. Bumaba siya ng entablado, ang muka ay kulay ube sa galit. "Amihan, anong karapatan mong pumunta dito? Umalis ka bago pa kita ipakaladkad." "Karapatan?" Ulit ko, habang papalapit ako sa kanya, hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan namin.
Nandito ako para bawiin ang karapatan ko. Sinubukan niya akong hawakan sa braso, pero umilag ako. Sa isang mabilis na kilos, kinuha ko ang mikropono mula sa kanyang kamay. Humarap ako sa mga bisita, na ngayon ay tahimik na nanonood. Ang kanilang mga cellphone ay nakatutok na sa amin. Huminga ako ng malalim. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ko. Ang boses ko ay malinaw at matatag na umaling-aungaw sa buong ballroom. Salamat sa inyong pagdalo sa paalamang party ng aking dating asawa, si Severino Calderon. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga tao. Isang paalamang party, patuloy ko, na buong kabaitan niyang inorganisa sa loob ng aking pamamahay. Ang huling dalawang salita ay binitiwan ko ng may diin at lamig. Aking pamamahay. Nababaliw ka na ba, amihan? Sigaw ni Severino, sinusubukang agawin ang mikropono, pero itinaas ko ito palayo sa kanya. Hindi, sagot ko. Sa katunayan, ngayon lang ako naging ganito kalinaw. Ang bahay na ito, ang lupang kinatatayuan ninyo, ang bawat blok at pako na bumubuo sa mansyon na ito ay pag-aari ko. Pamana mula sa aking ama na ninakaw ng lalaking ito at ng kanyang ina habang ako ay agaw buhay sa ospital. Mula sa karamihan, dalawang tao ang humakbang pasulong, si Maribel at si Inigo. Tumayo sila sa magkabilang gilid ko, hindi nagsasalita, ngunit ang kanilang presensya ay isang malakas na pahayag. Sila ay isang pader na hindi na kayang gibain ng anumang kasinungalingan. Tumingin si Severino sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pagtataksil. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong puot. Patunayan mo, hamon niya. Lahat iyan ay kasinungalingan. Ngumiti ako. Isang ngiti na walang saya, tanging yelo. Dahan-dahan kong kinuha ang brown envelope na hawak ko. Sa tingin ko, sabi ko, habang itinaas ang mga dokumento para makita ng lahat. Ang huling habilin at testamento ng aking ama, kasama ang orihinal na titulo ng lupa. At ang isang writ of eviction mula sa korte na may pangalan mo ay sapat ng patunay. Kasabay ng huling salita ko, isang tunog ang bumasag sa tensyonadong katahimikan mula sa labas. Ang tunog ng sirena ng pulis, papalapit, palakas ng palakas. Dalawang unipormadong pulis ang pumasok sa ballroom. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng huling tuldok sa palabas. Ibinaba ko ang mikropono. Lumapit ako kay Severino, na ngayon ay namumutla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Severino, bulong ko, sapat lang para marinig naming dalawa. Binibigyan kita ng isang oras para iligpit ang mga gamit mo. Pagkatapos niyan, gusto kong umalis ka na sa bahay ko. Ang mga pulis ay hindi lumapit sa akin. Sila ay dumiretso kay Severino. Mr. Severino Calderon, sabi ng mas matandang pulis, ang boses ay formal at walang emosyon. Iniimbitahan ka naming sumama sa presinto para sa mga kasong estafa at falsification of public documents. Ang mga salitang iyon ay ang huling pako sa kabaong. Ang mga bisita, na kanina lang ay nakikipagtawanan kay Severino, ay nagsimulang magbulungan at dahan-dahang lumayo, na para bang siya ay may nakakahawang sakit. Ang mga cellphone na kanina ay kumukuha lang ng litrato, ay ngayon ay nagre-record na ng video, sinisigurong ang bawat segundo ng kanyang kahihiyan ay mananatili magpakailanman. Si Kirana ang unang tumakas sa lumulubog na barko. Wala akong kinalaman dyan. Sigaw niya, itinuturo si Severino. Pinilit niya lang ako. Sinabi niya sa akin na legal ang lahat. Biktima lang din ako dito. Sa isang iglap, ang babaeng puno ng kayabangan ay naging isang nagmamakaawang aktres. Sinubukan niyang tumakbo palabas, pero hinarang siya ng isang pamilyar na lalaki sa may pinto. Ang lalaking may peklat sa muka at gintong ngipin ang pinagkakautangan ni Severino. Saan ka pupunta, miss? Tanong ng lalaki, isang mapanganib na ngiti ang nasa kanyang mga labi.
Hindi pa tapos ang party at hindi pa bayad ang amo mo. Namutla si Kirana. Ang kanyang pagtakas ay naging isang bitag. Samantala sa entablado, isang kaguluhan ang nangyari. Si Doña Lucila, na kanina pa tahimik sa kanyang trono, ay biglang bumagsak mula sa kanyang upuan. Hinahabol niya ang kanyang hininga, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib, isang atake sa puso. Ngunit bago pa siya tuluyang mawalan ng malay, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa akin sa gitna ng karamihan. Sa huling hibla ng kanyang lakas, bumuka ang kanyang bibig. Amihan, patawad, sabi niya, isang halos hindi marinig na bulong na puno ng pagsisisi at takot. Ako, ako ang may kasalanan sa lahat. Pagkatapos ng pag-aming iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Agad siyang dinaluhan ng mga medik na kasama ng mga pulis. Ang lahat ng atensyon ay bumalik kay Severino. Ang lalaking minsan ay tila isang higante sa aking paningin ay ngayon ay mukhang isang basahan na gusot-gusot. Ang kanyang mamahaling suit ay tila maluwag na sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manghina. Pinusasan ng pulis ang kanyang mga kamay sa likod. Ang tunog ng metal na nag-click ay ang pinakamatamis na musikang narinig ko sa buong gabi. Doon, sa harap ng lahat ng taong minsan ay hinangaan siya, lumuhod si Severino. Hindi sa Diyos, kundi sa akin. Amihan, mahal ko, umiiyak niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Patawarin mo ako. Pakiusap, bawiin mo ang demanda. Alang-alang sa pinagsamahan natin, alang-alang sa mga anak natin. Tiningnan ko siya. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinagsilbihan ko, ang lalaking sumira sa akin. Wala na akong nakitang pagmamahal sa kanya. Wala nang galit, tanging awa. Isang malalim at nakakalungkot na awa para sa isang kaluluwang naligaw sa sarili nitong kasakiman. Lumuhod din ako para magpantay ang aming mga mata. Ang pinagsamahan natin, Severino, bulong ko. Ang aking boses ay malumanay ngunit may talim. Ay namatay noong gabing itinapon mo ako sa gitna ng ulan. Tumayo ako at tumalikod. Hindi ko na siya kailangang panoorin habang itinatayo siya ng mga pulis at inilalabas ng mansyon. Hindi ko na kailangang pakinggan ang kanyang mga walang saysay na pagmamakaawa. Si Inigo at Maribel ay lumapit at niyakap ako. Sa gitna ng ballroom na puno ng mga nag-uusisang mata, kaming tatlo ay naging isang isla ng katahimikan at muling pagbubuo. Nang mailabas na ang lahat, si Severino, si Kirana, si Doña Lucila, ang mansyon ay biglang nanahimik. Ang naiwan na lang ay ang mga basag na kupita sa sahig, ang mga tirang pagkain sa mesa, at ang amoy ng pabango at pagkatalo. Naglakad ako papunta sa gitna ng ballroom. Huminto ako at huminga ng malalim. Ang hangin ay iba na. Mas magaan. Mas malinis. Ito na ang tahanan ko. At sa wakas, malaya na ako. 3 buwan. Iyon ang haba ng panahon na lumipas mula noong gabing iyon. Ang dating maingay na mansyon ay nabalot na ng isang kakaibang katahimikan. Ang mga kasangkapan ay natatakpan na ng puting tela na para bang ang buong bahay ay isang kaluluwang nagluluksa. Si Severino ay nasa bilangguan pa rin, naghihintay sa kanyang paglilitis. Ang kanyang mga ari-arian ay nananatiling naka-freeze at ang kanyang mga dating kaibigan sa alta sosyedad ay kinalimutan na siya na parang isang masamang panaginip. Si Doña Lucila ay nakaligtas sa atake sa puso. Ngunit ang dating matapang na reyna ay isa na lamang anino ng kanyang sarili. Dinalaw ko siya isang beses sa ospital. Nakita ko siyang nakahiga, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga matang dati puno ng apoy ay ngayon ay walang buhay. Hindi siya nagsalita, pero sa isang luhang tumulo mula sa gilid ng kanyang mata, nabasa ko ang lahat. Ang pagsisisi, ang pagkawala, ang presyo ng kanyang kasakiman. Hindi ko siya dinala pabalik sa mansyon. Sa halip, ginamit ko ang kaunting pera mula sa aking negosyo para ipasok siya sa isang magandang nursing home. Isang lugar na may mga hardin at mga nurse na mag-aalaga sa kanya.
Ito ang huling pagpapakita ko ng awa, hindi bilang manugang, kundi bilang isang tao sa kapwa niyang nagkamali. Hindi na ako bumalik para dalawin siya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan kong manatili. Ngayon, ang huling araw ko sa mansyon. Nagpasya akong ibenta ito. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may dalang alaala ng sakit. Ang hapagkainan kung saan ako ininsulto, ang hagdanan kung saan ako tinulak, ang kwarto kung saan ako ipinagkanulo. Hindi ito tropeyo ng aking tagumpay. Ito ay isang kulungan. At para maging tunay na malaya, kailangan ko itong iwanan. Naglakad-lakad ako sa mga pasilyo sa huling pagkakataon. Nakita ko ang isang lumang photo album na naiwan sa isang mesa. Binuklat ko ito. Mga litrato namin ni Severino noong bago pa kaming kasal, mga ngiting puno ng pangarap, mga matang nangangako ng habambuhay. Mga litrato ng mga bata noong maliliit pa sila. Isang pamilyang mukhang perpekto sa labas, ngunit bulok pala sa loob. Dinala ko ang album sa hardin. Sa isang lumang drum, gumawa ako ng maliit na apoy. Isa-isa kong pinunit ang mga litrato. Pinanood ko kung paano nilalamon ng apoy ang mga nakangiting mukha, kung paano naging abo ang mga pekeng alaala. Ang usok na umakyat sa langit ay tila dala ang bigat na pinasan ko sa loob ng 30 taon. Hindi ito paghihiganti, ito ay paglaya. Handa ka na bang iwanan ang lahat ng ito? Napalingon ako. Si Leandro, nakatayo sa di kalayuan, may dalang 2 tasa ng kape. Ngumiti ako at tumango. Tapos na ako dito, sagot ko. Umupo kami sa isang bench sa hardin, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang pera mula sa pagbebenta ng bahay, ano ang plano mo? Tanong niya. Itatayo ko ang kusina ni Amihan sa isang mas malaking lugar. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng sigla. At ang matitira, gagamitin ko para magtayo ng isang foundation. Isang pundasyon na tutulong sa mga babaeng tulad ko. Mga babaeng gustong magsimula muli pero walang puhunan. Ngumiti si Leandro, isang ngiti na puno ng paghanga. Isang napakagandang plano. Kung papayag ka, gusto kong maging legal counsel ng foundation mo, pro bono. At siguro, isang kaibigan na makakasama mong magkape paminsan-minsan. Tiningnan ko siya. Ang lalaking naging aking sandigan sa gitna ng unos. Ang aming ugnayan ay walang mali siya, isang pagkakaibigan na binuo sa respeto at pagtitiwala. Isang karangalan iyon, Leandro. Salamat sa lahat. Nag-uusap pa kami nang may dumating na kartero. May dalang isang sulat. Nang makita ko ang pangalan ng nagpadala sa likod ng sobre, bahagya akong natigilan. Mula kay Severino Calderon, Cebu City Jail. Inabot sa akin ng kartero ang sulat. Malamig ito sa aking palad. Tinitigan ko ang sulat kamay ni Severino. Ang parehong sulat kamay na minsan ay nagsulat sa akin ng mga tula ng pag-ibig. Ano kaya ang laman nito? Pagmamakaawa? Panunumbat? Mga pangakong walang laman? Ang dating amihan ay siguradong bubuksan ito. Gabi-gabi niyang babasahin, susuriin ang bawat salita, hahanap ng sakit, hahanap ng pagsisisi. Ngunit hindi na ako ang dating amihan. Tumingin ako kay Leandro, pagkatapos ay sa basurahan sa tabi ng aming bench. Nang hindi binubuksan, nang hindi na nag-aaksaya pa ng isang segundo ng aking bagong buhay, marahan kong inihulog ang sulat sa loob, kasama ng mga tuyong dahon at basura. Tapos na, 1 taon ang lumipas. Ang Cebu ay naghahanda na naman para sa kapistahan ng sinulog. Ngunit ngayong taon, ang tunog ng mga tambol ay hindi na nagdudulot ng lungkot sa akin, kundi isang saliw sa matamis na himig ng aking tagumpay. Nakatayo ako sa entablado, hindi bilang isang asawang itinatwa, kundi bilang isang fundadora. Sa harap ko ay isang gusali na bagong pinta, at sa itaas nito ay isang malaking signboard na may nakasulat, Amihan Foundation, pagsibol ng bagong pag-asa. Ang dating mansyon ng kasinungalingan ay giniba na, at sa kinatatayuan nito, itinayo ko ang isang kanlungan para sa mga babae. Ang hangin ay amoy bagong pintura at sariwang lupa mula sa hardin.
Ang paligid ay puno ng mga tawanan at pag-asa. Sa aking tabi ay sina Inigo at Maribel, ang aking dalawang anak na ngayon ay haligi na rin ng pundasyong ito. Si Maribel ang namamahala sa mga programa habang si Inigo naman ang sa pinansya. Ang kanilang mga pamilya ay nandito rin, ang aking mga apo ay naghahabulan sa bagong tayong palaruan. Isang malaking karangalan na ipakilala sa inyo ang ilaw at puso ng pundasyong ito. Sabi ni Maribel sa mikropono, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagmamalaki. Ang aming ina, si Amihan Calderon. Ang palakpakan ay dumagundong. Lumapit ako sa mikropono at sa harap ng mga kamera ng media, ng mga benepisyaryo ng pundasyon at ng aking mga mahal sa buhay, nagsalita ako. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Panimula ko, ang aking boses ay kalmado at buo. Isang taon na ang nakalipas, sa ganitong panahon din, nawala sa akin ang lahat. Akala ko, iyon na ang katapusan. Pero natutunan ko na minsan, kailangan mong mawala para mahanap mo ang iyong sarili. Kailangan mong madurog para malaman mo kung gaano ka katibay. Tumingin ako sa mga mukha ng mga babae sa harap ko. Mga inang iniwan, mga asawang inabuso, mga babaeng pinagkaitan ng pagkakataon. Nakita ko ang aking sarili sa kanilang mga mata. Ang pundasyong ito ay hindi tungkol sa akin. Patuloy ko. Ito ay tungkol sa ating lahat. Isang patunay na hindi hadlang ang edad, ang nakaraan, o ang sakit para bumangon at magsimula muli. Isang paalala na ang ating halaga ay hindi nasusukat sa apelidong dala natin o sa lalaking minamahal natin, kundi sa lakas na nagmumula sa loob natin. Pagkatapos ng aking talumpati, sabay-sabay naming pinutol ni Maribel at Inigo ang pulang laso. Opisyal ng bukas ang Amihan Foundation. Lumapit sa akin si Leandro. May dalang isang kopita ng champagne. Congratulations, Amihan! You did it! Ngumiti ako. We did it, Leandro. Mula sa di kalayuan, sa labas ng gate, natanaw ko ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakayuko, mas payat, mas matanda, suot ang isang simpleng polo shirt. Si Severino. Nakalaya na siya sa piyansa habang hinihintay ang final verdict, pero wala na sa kanya ang dating kapangyarihan. Isa na lang siyang ordinaryong tao. Tumingin siya sa akin saglit, isang tingin na puno ng lahat ng salitang hindi niya masabi, bago siya tumalikod at naglakad palayo, nilamon ng karamihan. Hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi rin ako nakaramdam ng saya sa kanyang pagbagsak. Ang naramdaman ko lang ay kapayapaan. Tapos na talaga. Kinagabihan, matapos ang selebrasyon, nagpunta ako sa tabing dagat. Dinala ko ang isang upuan at umupo. Pinapanood ang paglubog ng araw sa abot-tanaw. Ang kulay kahel na langit ay perpekto. Hindi ko na kailangan ng isang lalaki para maging masaya. Hindi ko na kailangan ng isang mansyon para maramdamang ako ay reyna. Ang aking kaharian ay hindi nagawa sa bato at semento, kundi sa pagmamahal ng aking pamilya, sa pag-asang ibinibigay ko sa iba, at sa kapayapaang natagpuan ko sa aking sarili. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang alat ng hangin. Tumingin ako sa paparating na mga bituin. Hindi ko na kailanman hahayaang may ibang magsuot ng aking korona. Dahil sa wakas, natutunan ko na kung paano ito isuot ng mag-isa. Ang hustisya, minsan, ay hindi isang malakas na kulog, kundi isang tahimik na pag-ulan na dahan-dahang lumulunod sa mga may kasalanan. Si Severino ay hinatulan ng korte, habang buhay na pagkabilanggo. Ang huling balita ko tungkol sa kanya ay mula kay Leandro. Nakita niya raw ito sa isang litrato. Nakaupo sa isang sementadong bangko sa loob ng kulungan, nakatingin sa kawalan. Ang dating makisig na hari ay isa na lamang matandang bilanggo na binibilang ang mga natitirang araw. Ang kanyang imperyo ay naging isang maliit na selda. Ang kanyang korona ay naging isang numero sa kanyang uniforme. Si Kirana, ayon sa mga chismis, ay muling nakahanap ng mayamang lalaki. Ngunit ang karma ay may sariling paraan ng pag-ikot. Nababalita na lang siyang nasasabit sa mga gulo, nakikipag-away sa mga legal na asawa,
at nabubuhay sa takot na anumang oras ay muli siyang itatapon sa kalsada. Ang kanyang kagandahan ay naging isang sumpa, isang tiket sa isang paulit-ulit na impyerno. Si Doña Lucila ay sumakabilang buhay ng tahimik sa nursing home, 6 na buwan matapos ang party. Walang sino man sa pamilya ang dumalo sa kanyang libing. Ang babaeng ginugol ang buong buhay sa pag-aalala sa sasabihin ng lipunan ay inilibing ng walang nakakakilala. Tanging ang binayarang taga-alaga ang nag-abot ng huling bulaklak. At ako? Nakatayo ako ngayon sa harap ng Trevi Fountain sa Roma. Ang sinag ng araw ng tagsibol ay nagpapakinang sa tubig, at ang tunog ng mga halakhak at hiling ay pumupuno sa hangin. Kasama ko ang aking mga apo. Lola, mag-wish ka! Sigaw ng aking apong babae habang iniaabot sa akin ang isang barya. Ngumiti ako. Kinuha ko ang barya, pumikit at humiling. Hindi na ako humiling ng hustisya o kapayapaan. Tapos na yon. Ang hiling ko ngayon ay para sa kanila, para sa kanilang kaligayahan, sa kanilang kinabukasan. Itinapon ko ang barya. Ang kislap nito sa ilalim ng tubig ay tila isang maliit na bituin. Minsan, tinanong ako ni Maribel kung napatawad ko na ba sila. Matagal akong nag-isip bago sumagot. Oo, anak, sabi ko. Pinatawad ko na sila, pero hindi para sa kanila. Ginawa ko iyon para sa akin. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit. Ito ay ang pagpapasya na hindi mo na hahayaang ang sakit na iyon ang magdikta ng iyong buhay. Ang pagpapatawad ay ang pagputol sa huling kadena na nag-uugnay sa iyo sa iyong berdugo. Tumingin ako sa aking refleksyon sa bintana ng isang souvenir shop. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na bata. May mga guhit na ng panahon sa kanyang muka, may mga pilak na hibla na sa kanyang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay mas maliwanag kaysa dati. Ang kanyang ngiti ay totoo, ang kanyang tindig ay matatag. Hindi ko na kailangan ng singsing para maramdaman na ako ay kumpleto. Hindi ko na kailangan ng apelyido ng isang lalaki para magkaroon ng halaga. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay at hinaplos ang aking buhok sa lugar kung saan dapat nakapatong ang isang korona. Ako si Amihan, at ang aking korona, sa wakas ay sa akin na.